isa sa mga work immersion student ng Arimbay High School. At narito ako ngayon upang magbahagi sa inyo ng isang kwento na tiyak kapupulutan nyo ng aral. Pero, bago ako magsimula, meron lamang akong mga katanungan sa inyo. Nagkaroon na ba kayo ng sapatos? Wow! Ano kayong mararamdaman nyo kapag binigyan kayo ng sapatos sa inyong kaarawan? Magaling! At dahil dyan, may kinalaman ng sapatos sa ating kwento na pinamagataang ang Gintong Sapatos. Isinulat ni Air Story Foundation at iginuhit ni Jeto Ahmed. At sa atin na ang Let's Read of the Asian Foundation. Tara, simulan na natin! Sa aking kaarawan, binigyan ako ni Lola ng gintong sapatos. Isinulat niya sa card, makapangyarihan ang sapatos na ito. Ito ay gawa sa tangkay ng saluyot, ang gintong halaman na tumutubo sa inyong kinagisnang lugar. Dadalhin ka nito kung saan mo gusto at siguradong makakabalik ka pauwi. At kahit saan ka magpunta, mag-iwan ka ng magandang bakas ng paa. Ngunit, hindi ko nagustuhan ang sapatos. Hindi ito makulay at hindi rin ako nito napatangkad. Ang sapatos ng ibang bata ay umiilaw at tumatalbog. Ayaw ko ng sapatos na gawa sa saluyot. Isang araw, habang papauwi ako galing sa paaralan, ako ay naligaw at kinakailangan kong bumalik sa aking pinanggalingan. Habang ako ay naglalakad, nakakita ko ng mga bakas ko sa daan at natuntun ko kung saan ako nagkamali ng liko. Ang bawat yapa ko ay may maliit na bahay na napapalibutan ng mga bulaklak. Nauunawaan ko na kung bakit ito ang ibinigay na regalo ni Lola. Masarap sa talampakan ang aking sapatos at palagi akong hinahatid nito pauwi ng bahay. Mahal ko ang aking gintong sapatos. Paalala, sa mundong ito, mayroon tayong lahat ng bagay na ating kailangan upang mabuhay. Tubig, pagkain, hangin at iba pang bagay na gamit sa paggawa ng mga damit at tahanan. Ang saluyot, kilala sa tawag na ginto ng bengal, ay may kakaunting bakas ng carbon at maaaring gamitin sa paggawa ng anumang bagay mula sa sapatos hanggang sa bangga at hanggang sa tsaa. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Katulad sa kwento, dapat marunong tayong makontento sa kung ano ang ibinigay sa atin. Dahil baka ito lang ang kayang ibigay ng ating mga magulang at di natin alam kung gaano o magkano ang ibinigay na regalo sa atin. Muli, ako si Kuya Josh na nagsasabi, pahalagahan mo kung ano man ang natatanggap mong regalo dahil bunga ito ng hirap at pagod ng taong nagbibigay sa iyo. At huwag kalilimutan mag-follow, like, at subscribe sa aming Facebook page at YouTube channel.